Isang pinagpalang araw sa ating lahat. So, ngayong araw ay March 4, 2024. So, ngayong araw is dadako na tayo sa ating panibagong series dahil natapos na tayo sa series natin na Experiencing God Peace. So, ngayon ang tatalakayin nating series para sa isang buong linggo ay prayer. Moving the hand of God. So, the moving of the hand of God, yun yung parang prayer or yung tayo isang Kristiyano na kinakalabit yung ating kamay ng ating Panginoon na para tayong isang bata na kinakalabit yung ating mga magulang dahil tayo nagugutom, tayo ay may kailangan. Ganyan, moving the hand of God, parang dinadalangin natin at sa dalangin natin na yun is nagpo-move yung kamay ng Panginoon para tayo ay tugunan. So sa ating Bible verse na ating tatalakayin, ito ang Matthew chapter 7 verse 7 to 8. Ano nga ang nakasaad dito? Ask and will be given. Ask it will be given to you. Seek and you will find. Knock and it will be open to you. For everyone who asks receive, and the one who seek find, and the one who knock it will be open. Sa Tagalog, Mateo 7:7-8. Humanap, kumatok. Humingi kayo at kayo ay bibigyan. Yun, pag humingi tayo kay God, bibigyan niya tayo. Basta yung hiniling natin is according to the God's will or yung mabuti, hindi yung makakasama sa iba. Humanap kayo at tumahat kayo ng makatagpo. Kumatok kayo at kayo pagbubuksan. Yan ba, moving the hand of God. Kalabitin natin ang Panginoon at tayo ay tutugunan. Sapagkat ang bawat humingi ay tatanggap at ang bawat tumahanap ay makakatagpo at ang bawat kumakatok ay pagbubuksan. So yung kumatok tayo sa Panginoon at tayo ay pagbubuksan niya sa anumang uri o anumang bagay. So sa ating unang discussion, ay una ating teaching, prayer is moving the hand of God. Yung pagdarasal natin is minumove or kinakalabit natin si God na kapag nagpray tayo or nagdalangin tayo, yung hand ni God is magmumove para tugunan tayo, para dinggin yung ating mga pinapanalangin or yung prayer natin. So sa pangalawa, prayer is acting as a child to the Father. So yung prayer para tayo nga, diba, sabi ko, para tayong isang bata para sa ating tatay na kinakalabit natin or humihingi tayo ng tukon or ng tulong, ng dalangin sa ating ama na kapag tayo, diba, ang bata kapag nagugutom, may kailangan, may gustong gawin, kumakatok yun sa kanyang tatay para siya ay tulungan. Gawin din sa Panginoon. As a Christian, tayo magdalangin, kumatok sa ating Panginoon at ang Panginoon ay tayo tutugunan. Sa ating teaching, prayer is asking, seeking, and knocking. Yung pagdarasal is yung nag-ask tayo, kumakatok tayo at hinahanap natin yung presensya ng Panginoon. Ayun yung symbolize ng prayer. Sa ating application, ask, seek, and knock right now. So ngayon palang araw na to, tayo ngayon ay humiling, mag-pray tayo kay God. Katukin natin siya. Kasi ang Diyos hindi yan bulag, hindi siya bingi. Na kapag kumatok tayo is hindi tayo pagbibigyan. Siya ay tutugunan tayo agad. Pangalawa, accept God's decision according to His infinite wisdom. Yung accept natin yung decision ng Panginoon kung ano man yung ibigay sa atin kasi according yun sa infinite wisdom. And sa last, approach God with humility. Yun, mag-approach tayo sa Panginoon ng buong puso, ng buong pagkatao na according tayo sa kagustuhan niya or dun sa nakakabuti. Huwag tayong humiling or mag-approach sa Panginoon para lang dun sa mga ikakasama. Yan, gawin natin yung gusto ng Panginoon para tayo tugunan niya. Sa ating discussion, why do we need to have trust God's sovereign decision? So, ayun, sa ating kasagutan,
please comment sa ating comment section para mapag-share tayo ng ating kasagutan, especially Word of God. So, ayun lang po. Naway may natutunan tayo sa panibago nating topic ng series. And maraming salamat po sa ating panonood and God bless to all.